and came to the point na nagdidesisyon na lang po tayo na hindi na naayon sa kalooban ng Diyos. Because worrying can make people sick. So dapat nakokontrol ng mananampalataya ang pag-aalala niya. Maraming beses na po akong sinubok ng Panginoon. Unang mulat ko pa lamang po sa edad na 5 taon hanggang 6 na taon ay nasaksihan ko na po ang paghihirap ng aking mga magulang. Nawalan po ng trabaho ang aking ama. Isa po siyang bakery sa isang company. One time, umuwi po siya sa bahay na may dalang biskwit para ilako at ibenta namin. Gamit po ang padyak o sikat. Ngunit sa kasamaang palad ay wala po talagang bumili. Naisip-isip ko po sa sarili ko, mahirap po pala talaga yung ipataguyod ng bilang magulang para mabuhay ang mga anak. So napagtanto ko, na-realize ko po na pumunta pa ako sa isang sulok, umiyak po ako. At doon po ako magsimulang parang magsikap din po ako sa sarili ko. Nanilbihan po ako sa ibang bahay. Magigib lang po ng tubig, maglampaso. Kapalit po noon ay pagkain ng ulam. At kinabukasan ay maglako po ng rice buko. Nagugulat na lang po yung aking mga magulang. Pag uwi ko po is may mga dala na po ako perang barya, pagkain at ulam. Wow. To make the story short, dahil po sa hirap ng buhay sa Manila ay umuwi na po kami ng probinsya. Ang inakala ko pong magiging okay na po ang lahat ay mas lalo pa po itong lumala. Dahil muntik na po magkahiwalay ang aking mga magulang dahil nga po sa hirap ng buhay. Hanggang po sa pagdesisyonan ko na lang po na manilbihan ulit sa ibang tao, kapalit po ang pag-aaral. Or sabi pa nila, working student. Simula po elementary, high school, hanggang college po ay nakapagtapos po ako. Ay dahil po yan sa pagpapaalala at gabay po ng aking mga magulang. But I realized to myself at a big question mark na bakit parang may kulang. Then after a couple of months, tinamaan po ako ng matinding sakit. Nag-agaw buhay po ako. Naging hopeless po ako at ipinagsa Diyos na po ng aking mga magulang ang aking buhay. Ngunit lumaban po ako. Nagdasal po ako sa Panginoon. At sabi ko po sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng panibagong buhay. At doon po nagsimula, marami po akong kinongkay sa Panginoon na once na binigyan po ako ng dugtong na buhay is gagawin ko na po yung the best ko. Amen. Then I found out na kaya pala binigay ng pagsubok ng Panginoon sa sarili ko ay yung pala ang dahilan ay inuuna ko pala lagi ay naging ligalig po ako sa aking sarili. Bakit? Dahil po, kaya po ako naging ligalig dahil my uncle is pastor, kuya pastor, then tito, lola, lahat po sila ay mga born again. So parang naisip ko lang na ba't pa ako kikilos, nandyan naman po sila. So parang sila na lang po yung kumilos lahat na hindi na po yung sarili ko. Hanggang sa bumalik po ako ng Maynila at nagpunta po ako sa Sunrise Taytay. At doon ko po ipinagpatuloy ang gawain ng Panginoon at doon po nagtuloy-tuloy yung faith ko kay God. Hanggang sa binigyan niya ako ng trabaho, malusog na pangangatawan, at nagtuloy-tuloy lang po ako sa pananampalataya. At hiniling ko lang sa Panginoon na makasurvive lang ako ng pagkain sa pang-araw-araw. Pero ang binalik niya po sa akin ay sobra-sobra. Amen. Hindi lang po sa salita, kundi naging bahagi din ako sa pagtugtog ng instrumento sa patuloy ng Diyos. Through ups and down ng aking buhay, hanggang sa ako ay nag-asawa na, ang Diyos pa rin po ang aking naging sandalan sa pamamagitan ng mga taong ginamit niya upang mas lalo pa pong tumibay ang aking espiritual na pamumuhay. Brother and sister, I believe that if God is not the foundation of what you are doing right now, then everything will feel empty. Yes. But if you wrap it around God's
God's purpose, God's will, God's purpose, and what you really God's want to happen in your life, there's so much peace in your heart. Because you know at the right place, at the right time, Lord God really want it to be. Kapag mali ang foundation na ginawa mo, when you reach the last success, you will feel emptiness. Mahirap maging Kristiyano. Yes. Mahirap pero masarap. Yeah. Na pag alam mong nabubuhay ka sa will ng Panginoon. Amen. Every testimony is powerful if you make Jesus Christ testimony. Amen. My challenge is hanggang kailan ka mabubuhay sa kasalanan? At kailan mo isusuko ang lahat ng iyong mga ginawa? Kung hindi ngayon, kailan? Mga kapatid, mahal po tayo ng Panginoon. Iba-iba man po tayo ng time frame ni God. Pero alam po natin na ang Diyos ay makatarungan. Amen. Maraming salamat po. To God be all the glory.